Morning. Kagabi mayroon akong nabasang sa post sa group sa Pinoy Printers. Medyo nakakalungkot pero pabigyan natin ng magandang ano. Kasi yung nakapost, parang galit na galit yung may-ari nung siya. Siya mismo yung nag-post. Nakalagay anonymous. Maraya magpakilala. Pinost na yung mukha ng isang installer. Nirereklamo niya na baka kung mag-apply nga raw sa ibang shop o mayroong magpapakapit, yun nga, baka daw mabiktima sila dahil hindi raw maayos ang gawa. Yun ang masamang ano na ating mga installer pag hindi natin minsan naayos ang ating trabaho. Pero kasi may mga sitwasyon yun Minsan kasi halimbawa, yung isang gumagawa is baguhan pa lang, talagang hindi pa naman trained, at talagang hindi pa professional sa larangan ng pagtitip. Pwedeng mangyari yun. Minsan naman, kahit professional na, depende naman sa sitwasyon ng ginagawa, sa sitwasyon ng pinagagawaan. Halimbawa, yung pinagagawaan natin is masyadong mahangin, maalikabok. Saan nagkakaroon talaga ng dumi yung gawa. Minsan naman, halimbawa, ang ginagawa natin is yung mga sasakyan luma. Kaya minsan yung ibang dinadala sa atin is yung bang hindi muna pinakarwas. Kaya yung talagang parang sinubsob sa putikan, papagawa na sa iyo. Yun pa lang, dapat masipag tayong maglinis. Saka minsan may sitwasyon din, lalo kung sa mga nangangamuhan na tinter na katulad ko. Pero hindi pala ako nangangamuhan dahil ako mismo may-ari ng shop namin. Kaya nga, wala akong installer. Ako na lang muna nag-install. Kapag naghanap tayo ng installer na kasi naghahanap din tayo ng maayos magkabit. Nangyari kasi minsan yung ibang tinter dahil nga sa nangangamuhan lang, umaasa lang sa araw, nasa komisyon, minsan minamadali natin yung trabaho, kaya napapasama rin. Minsan kasi, lalo kung yung sitwasyon nga ng tinatrabaho natin madumi na nga, tapos hindi pa natin bubusisiin yung paglilinis, mangyayari yung maging marumi yung gawa natin. Minsan yung mga konting alikabok talagang hindi naiwasan, lalo sa mga dulo-dulo sa gilid. Kasi once minsan dinagod natin yung tubig, tinatanggal natin. Minsan pag tumukod yun dun sa gilid, tapos minsan biglang aangat ulit. Minsan yung pag-angat nun may kasamang tubig, minsan nasasabayan na yun yung alikabok galing sa gilid. Kaya minsan yung mga ganun hindi naiwasan. Pero kung malilinis din talaga natin ng maayos, pati yung mga buong gilid ng ginagawa natin, yung mga goma, pwedeng ma-perfect. Pwedeng yung iba, hindi. Kaya lang talaga sa atin, pagka nga, siyempre, yung nagpapagawa, siyempre, minsan, hinahanap din niya yung maayos talagang trabaho dahil ang issue nga rin, yung binayad naman niya, pinagpaguran din niya. Kaya kumbaga, pagpaguran din natin ng maayos yung trabaho natin, na maibigay din natin yung minsan yung mangyayari naman yung mga nagkakatawaran. Kaya gawin natin, kung bigay mo, presyo mo ito. Tapos sila nataasan sa presyo mo. Pero sa sarili mo, kaya mong ibigay yung maayos na trabaho dun sa presyo mo na yun. Ngayon, kung gagawin mo, medyo tatamarin ka dahil mababa yung presyo. Mas maganda dun, wag mo na tanggapin. Mas maganda yung presyo mo. Kasi mangyayari ngayon, magtatawaran kayo. Pagtawad ng customer, tinanggap mo, tatamarin ka. Isa magkakasalitaan pa kayo ng customer niyan Nagtawaran tayo, tinanggap mo yung tawad ko. Dapat ayusin mo rin yung trabaho mo. Kasi totoo naman yun. Kung sa tingin mo talo ka sa serbisyo mo, huwag mo tanggapin yung trabaho. Kasi kadalasan rin minsan nangyayari, kahit dito sa akin, yung iba minsan na customer na matawad,
sila pa yung sobrang masiselan. Minsan yung ibang customer na walang tawad-tawad, yun, walang silan-selan. Pero sa akin, kahit ganun, magsilan o hindi, pinipilit kong silanin yung trabaho para, yun nga, babalik-balikan din tayo ng customer. Hindi yung one time lang tayo magkaka-customer. Yung sa akin, yung mga sinabi ko, yun lang naman yung mga para sa akin, opinion ko. Iwan ko yung opinion ng ibang kapwa natin tinter. Pero sa trabaho nga, wala lang siraan. Kumbaga, customer na ang uhusga sa gawa natin. At kaya rin naman tayo babalikan dahil nga, kung nasayaan yung customer sa gawa natin. Ganun lang yun. Kaya hindi mo kailangang ipagtanggol yung sarili mo sa customer kung nakikita mo sa sarili mo nagagawa mo maayos yung trabaho. At sa atin, hindi natin maiwasan yung, siyempre, pagka tayo nangamuhan lang, may boss tayo. Yun nga. Minsan wala sa ano nila yun na siyempre, pinapasahod ka nila. Yun ang ano nila. At siyempre, kailangan mapaganda rin kasi yung servisyo natin sa shop para lumakas din naman yung shop. Kumita ka rin lagi. Kaya lang minsan nga, dahil naghahabol din tayo ng kita, kaya minamadali natin yung trabaho. Kaya yun, napapasama. Kakaproblema tayo sa mga boss natin. Kakaproblema rin tayo sa mga customer. Minsan nangyayari yan nung ako ay helper pa lamang. Minsan may kasabay kayo sa isang sasakyan, gumagawa. Minsan yung kasama mo hindi napaayos yung gawa. Yung sa'yo, maayos. Diba, yung isang gilid sa kanya, yung isang gilid sa akin. Napaayos ko halimbawa yung gawa nung sa akin, sa kanya hindi napaayos. Kino-compare ng customer yan. Kaya minsan mangyayari pag laging maayos yung trabaho mo, pag yan pumunta sa isang shop, minsan ikaw yung hahanapin para ikaw yung gumawa sa kanya kung napapaayos mo lagi. Gano'n lang ano. Kaya para lagi tayong may kita rin, kung hindi nila kaya yung presyo natin, servisyo natin, huwag tanggapin para walang issue. Kung kaya niya yung presyo mo, gawin mo ayos. Kung naghahanap talaga sila ng mura at ihayaan rin natin silang, kasi may dati nun, nung marami akong helper tinuturuan dito, minsan tumatanggap ako ng mura para matraining yung mga bago nating training. Kaya nga lang nangyayari, gagawin ko yung akin, pagkagawa ko sa kanila yung isang sasakyan. Pagkatapos ng akin, habang ginagawa nila yung isang sasakyan, doon nakukumpare na agad ng customer kung sino yung marunong at yung hindi. Kaya mangyayari, pagkatapos ng ginagawa ko, babalikan ko yung ginawa nila, hindi pa umaalis, backlog na. Pero at least ang sa akin lang, yung mga tinuturuan ko, na-experience nila yon, natututo sila. At doon nila malalaman na dapat pinaayos yung trabaho. Para hindi yung makukontento ka na, okay na yan. Ganun kasi minsan yung ibang installer, okay na yan. Yung mga baguhan, ayos na yan. Sa'yo ayos, pero sa customer hindi. Kaya kailangan dapat ma-maintain din natin yung pilitin nating maging maayos yung trabaho. Para walang may reklamo. Ganun lang mga kahagod. Yung natuwa sa sinabi ko, salamat. Yung hindi, salamat din. Kasi karapatan nyo yun. Diba? Kanya-kanya tayong opinion. Sige mga kahagod.